Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button at notification para like kang updated sa mga future videos natin. For today's video, ang pag-uusapan natin ay 5 bagay na dapat mong gawin para mag-improve ang iyong 2025. Kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! This is my top 5 na dapat mong gawin upang mag-improve ang iyong 2025. Number 1 sa listahan natin ay magbayad ng utang. 2025 na. Dapat priority mo, matapos mo, bayaran lahat ng mga utang mo either sa tao, sa credit card, or loan mo sa bangko. Lahat yan, matatapos yan or magkakaroon ka lang ng movement kung matatapos mo isettle lahat ng mga liabilities mo, lalong-lalo na with regards sa pera. Halang isang taong may utang, kahit anong gawing pagsisikap niyan, meron at merong hihila dyan para hindi ka maging successful. At number 1 na dapat mong gawin is isettle mo lahat ng liabilities at credits mo sa mga tao at sa mga pinagkakautangan mo. Number 2 is set goals and priority. So, dapat ngayong taon na to, starting January, nagsiset ka na ng mga goals. Meron tayong 3 klase ng goals. Short-term goals, mid-term goals, at saka long-term goals. Yung mga short-term goals, yung mga kaya mong gawin or kayang matapos within a specific period of time. For example, 1 linggo, 2 linggo, or 1 buwan. Yung mid-term goal naman po, ito naman yung mga umaabot ng 6 na buwan or 1 taon na medyo kailangan ng panahon para makuha mo yung goal na to. At yung long-term goal naman po, ito naman po yung mga goal na pang mahabaang panahon. Halimbawa, plano mong magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan. So, ito naman yung tinatawag nating long-term goal. Why set priority? Kasi ngayong 2025, napakabilis na talaga ng araw, napakabilis ng oras. Dahil paulit-ulit naman yung New Year's resolution mo, dapat ngayon meron ka na talagang mga set goals and priorities this 2025. Una-unahin mo magbayad ng utang, pangalawa gumawa ka ng mga goals mo. Ano ba yung gusto mong ma-achieve ngayong taon na to? At ano yung mga gusto mong kunin for the next few months and years? Number 3 is mag-business. Kung may trabaho ka ngayon, good po yan. Pero kung ikaw ay may negosyo or side hustle, malaking tulong po yan para ma-achieve mo or magkaroon ng improvement sa iyong buhay ngayong 2025. Kung ikaw ay empleyado at naghahanap ka ng additional source of income, Sante is one of the viable business na pwede mong gawin part-time. Kahit pagkatapos ng trabaho mo, pwede mo rin siyang gawing online. Kagandahan dito, online yung system natin. Pwede ka mag-post ng mga products mo para mag-start ka ng iyong online business. What if magkaroon ka ng mga 3 to 5,000 extra income? Masama pa ba yon? Or malaking tulong na yan para matapos mo yung mga babayaran mong utang at makapag-save ka para sa iyong mga future plans. Number 4 is mag-save to invest. So, from my word itself, mag-save, sabihin mag-ipon at mag-invest. Ang totoong mga entrepreneur or mga mayayaman, hindi po yan actually nagsisave ng pera sa bangko. Nagsisave sila ng pera to invest. Pwedeng pagkakitaan. So, kung meron kang extra pera at nilalagay mo lang ito sa bangko, probably yung value ng pera mo lumiliit kahit naguhulog ka. Kasi tumataas yung inflation kung tawagin. Yung inflation po is yung pagmahal or pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kung naghulog ka ng 100 pesos, after a year, pwede kang kumita ng 0.50 cents. So, halos wala pong kinikita yung pera mo kung nakalagay lang yan sa bangko. What if i-invest mo yung pera mo? Pwede kang mag-invest through business or pwede kang mag-invest through stock market. Pwede kang mag-save katulad ng mga G-Invest para po yung pera mo habang
iniipon mo po siya, lumalaki yung value ng pera mo. Instead na ilalagay mo sa bangko yan, gamitin mo para lumago yung pera mo. And number 5, take action. Walang mangyayari sa 2025 mo kung uulitin mo lang yung ginawa mo last 2024. Kung satisfied ka sa kinita mo last year, dapat mas hunger ka na mas lumaki yung income mo this year. Kasi habang tumatagal, lumalaki yung gastos natin eh. Pwedeng nagkaroon ka na ngayon ng partner, maaring ikakasal ka na, or maaring magkakaroon ka na ng baby, or lumalaki na yung family mo. Napaka-importante na meron kang sinisave na pera para sa iyong future at sa future ng iyong family. At yan po ang aking top 5 dapat gawin upang mag-improve ang iyong 2025. Breakdown uli natin. Number 1, magbayad ng utang. Number 2, set goals and priority. Number 3, mag-business. Number 4, mag-save to invest. And number 5, take action. Lahat ng mga binanggit ko mababaliwala kung hindi mo gagamitin yung pang number 5. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, yan ay desisyon mo 5 years ago. Kung gusto mong magbago ang iyong next 5 years, magdesisyon ka ngayon. Dahil ang edad natin pataas, ang katawan natin pahina. Gamitin mo yung meron ka, which is the time. Gamitin mo yung resources mo, which is your money. Gamitin mo rin yung skills mo to earn more money. That's it for today's video. Sana meron po kayong natutunan at kung meron kang additional infos na gusto mong idagdag, i-share mo po yan. I-comment mo po yan sa ating video at atin yung babasahin at re-replyan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye!